Mayong buntag, Mount Zion young people. So gahapon nagsimba mi, naghisgot mi sa proper mindset about the gospel. So nag-record lang ko para napod mo'y may bawaan ug unsay among gihisgotan gahapon. So gitaytulan siya again og proper mindset about the gospel. So maghisgot ta diri og sa dihang naluwas ta, naghimutag mga maayong butang para asa man na siya. Kung mahisgot ta dire na ikaduha nga hashtag dire, let your light shine. Pasabot aning light atong mga mayong binuhatan, ato kining ipakita sa mga tao, sa mga nagapalibot nato, sa mga believers ug labi na sa mga unbelievers. Katulong magisgot ta ring realigning proper mindset. Kay nay mga mindset nato usahay nga dili na align, magliko-liko. So isa sa atong objectives karon nga ang atong mga mindset mainsakto. Magisgot usab ta sa Old Testament versus New Testament. Unsa may kalahian sa Old Testament ug sa New Testament regarding sa gospel. And then mahisgot po tag word nga legalism ug licentiousness. Ug atong hinumduman nga ang atong kaluwasan nagbase na siya by grace through faith in Christ Jesus. Ug sa Latin pa na sola gratia, sola fide, ug sola Cristo. Kana pasabot ng sola alone. So translate nag-English, by grace alone, through faith alone, and Christ Jesus alone. No more, no less. Okay, ug maghisgot po tag no one should be boast. Usay kita nga nahimo natang matarong, magpasigarbo na ta nga ako na gud ni ngani ang gibuhat, mo ni akong gibuhat ngani nga na. Dapat dili ta nga na. And then teaching and action must work together. So as a minister of God, kita nga mga Kristohanon, ang atong pagtulun-an daway ta ni teach ug daway ta ni act, dapat na siyang mag-uban sama sa katig nga nasa wala naapod sa tuo. Kay ug mawa nang usa ka katig dali sana mayabo ang atong bangka. So dapat mag-uban gyud ng duha. And then we need to be reminded that we need to become a blessing. Mahimutang panalangin ug dili ta mahimong makaangin. Okay? Pagsugot ta, ari ta una sa Old Testament versus New Testament. So sa Old Testament, we are justified by obeying the law. Sa may pasabot nini, nahimutang matarong sa mata sa Ginoo sa unang panahon sa Old Testament sa diyang atong sundon ang balaod. Labi na katong gihatag ni Moses nga balaod, katong napulo ka sugo. So mailata nga matarong sa diyang aton asyang sundon. But in the New Testament, we are justified by grace through faith in Christ Jesus alone. Wala tayong nahimong matarong tungod sa atong mga gipangbuhat. So sa Old Testament, nag-focus na siya sa atong kagalingon ug unsay atong mga gipangbuhat nganong nahimot ang matarong sa mata sa Ginoo. Pero sa New Testament, na-justified ta nga matarong pinaagi ra gyud sa grasya sa pagtuo ni Kristo. Okay? I hope nga naklaro na siya. So atong bason diri sa Ephesians 2:8-10. Ayno nga nakibaw na mo diri sa balik-balik na ni nga verse pero ato na siyang studyhan. Ingon diri sa Ephesians 2:8. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Sabi siya, kay pinaagi sa pagtuon, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Ug miingon gali ta og gasa pasabot niya na ato na siyang nadawat nga wala nato hagui. Okay? Ug ingon po gyud diri, kay pinaagi sa pagtuon naluwas. Sa English, God save you by His grace. Nakita nato diri past tense na siya, save with ed. And then naluwas, past tense naluwas. Dili kay maluwas, naluwas meaning nahitabo na, pasabot na ni bisag buhi ta nakasabot ta nga naluwas no ta. So once nga ang kunta nga naluwas ta bisag buhi ta, wala ta nagpasigaro ni ana kundi atong gi follow unsay kamatuoran, naluwas kamo. So dili ni pinaagi sa atong kaugalingon kundi gasa ni siya sa Dios.
Ingon tayo, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. So dili ta magpasigarbo nga naluwas ta tungod sa atong maayong binuhatan. Dapat yung supporting verse there is a 9. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ang ato kunong kaluwasan dili na resulta sa ato mga gipangbuhat nga maayo. Kay kasagaran mangunahon ang mga tao nga ako ning buhaton kay para makasud ko sa langit. That is the mindset in the Old Testament. But in the New Testament, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Wala ni tungod, dili ni tungod nato, kundi tungod ra jud ni siya sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Okay? So wala tay kalabutan. Dili ta magpasigarbo. So ang pangutana ron, unsa may purpose sa atong mga mayong binuhatan, sa atong good works? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Ang sayop nga mindset, atong balikon nga atong topic, proper mindset of the gospel. Proper mindset of the gospel. So ang atong hisgutan ron, atong i-realign ang atong mindset. Unsa gyud ang gospel. Kaya usay ma-misinterpret nato ang gospel o ang kaluwasan. Kaya atong balikon diri, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So nauna ang kaluwasan before ta sa atong mga binuhatan nga maayo. Kay og nagbuhat tag maayo unya wala pa tan luwas, trapo lang na sa mata sa Dios. Ingon diri, He has created us anew in Christ Jesus, meaning maguna ang kaluwasan. Sa dihang maluwas na ta, ingon dira, so we can do the good things. So una is salvation, and after that is the good works. Dili kay magbuhat tag maayo aron makadawat ta sa salvation. Kaya atong balikon diri, ingon diri, salvation is not a reward for the good things we have done. So ang atong mga good works dili na siya kumbaga requirements para maluwas ta. Klaro kayo, salvation is not a reward for the good things we have done. So meaning dahil naluwas ta una, mo nang magbuhat na ta og matarong. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. I hope nga naklaro na siya. Sa Old Testament, ang mindset, magbuhat tag ingani, magbuhat tag ingana, aron maluwas ta. But in the New Testament, naluwas ta, pinaagi ra gyud sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Sa dang nakadawat na tagkaluwasan, aduna na gyud ta, naturally na gyud tay kasing-kasing sa pagsunod sa pulong sa Dios. Okay? Ingon diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus. Supporting verse ni siya, for God saved us, giluwas kita, naluwas kita. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat. So walay magpasigarbo nga tungod ni sa akong gibuhat mo nang maluwas ko. Pinaagi ra gyud ni siya sa grasya o kaluoy sa atong buhi nga Dios. Sa dihang ato gidawat ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. For God saved us and called us to live a holy life. Supporting verse gyapon ni nga proof nga giluwas ta una sa Dios. Ana pat na nagkinabuhi nga matarong. Okay? So naklaro na. Again, ang wrong nga mindset, Old Testament nga mindset. Bisan pag Christian ta na ubang mga Christian na kinabuhi gyapon nga nasa Old Testament. Ang sa Old Testament, nagbuhat silang matarong. Ang purpose nila nga nagbuhat silang matarong kay para na sila reward nga which is ang kaluwasan. But in the New Testament, the right mindset, nagbuhat tag matarong, nagtinarong na ta, nagkinabuhi na tag balaan, tungod kay giluwas na ta ni Jesus. Dili tungod nato, kundi tungod niya. Wala na ilain pa. Okay? Karon magisungod ta sa duha ka words nga legalism and licentiousness. Kaning duha, isa ni sa mga mindset po
nga wala mainsakto, dili gospel-centered. Okay? Ang word nga legalism relies on the accomplishment of what one has done or is doing to maintain the relationship with God. From the word legalism, legal, atong gibuhat ang usa ka butang kay nag-expecta nga naa ni say in return, or sama sa ang gingon ganina nga ato ning buhaton aron na atay madawat nga reward, which is ang kaluwasan. Sayop na siya. Nagkinabuhi ni siya sa Old Testament. Pero kani pong licentiousness, nagpasabot ni ini nga nag-abusar ni siya sa grasya nga nadawat. Unsa ni? Licentiousness takes grace and abuses it for their own purpose. Mingon ang uban, I am saved by grace, so it does not matter what I do. This is a common misinterpretation of the gospel. Misinterpretation of the gospel. Again, ang kaning legalism or ang pagka-legalistic na tao, sayop ni siya kay mahisama ni siya sa Old Testament, sama sa ang gingon nga, ako ning buhaton, maghimo ko ngani, aron maluwas ko. Sayop na siya, legalism na siya. Unya, di ba nagisgot ko ganina nga na luwas ta pinaagi ra gyud sa grasya sa Dios, dili mitungod sa atong buhat. Kana po siya nga mindset, masayop na siya ug masubraan ta. Ingon dira, licentiousness takes grace and abuses it for their own purpose. I am saved by grace, so it does not matter what I do. Nay ubang mga Christians nga maguno na luwas na manday ko sa Ginoo. Wala man day magmatter sa binuhatan. So pwede ra day ning magbuhat ko ngani, magbuhat ra ko ngani, which is wrong. Licentiousness na siya. Atong gihimong lisensya ang grasya nga magbuhat og sala. Manang uban mag-abusar nga pwede ra ning buhaton ning mga ginagmay nga sala, buhaton ni na ingana kay magyapon kay giluwas na ko sa Ginoo. Sayop pud na siya nga mindset. So meaning ang legalism and licentiousness, pulos ni siya mga sayop. Okay? So mo na atong balikon ang topic nato, proper mindset about the gospel. Dapat atong pagkasabot sa gospel na align na siya. Okay? And there is a 1 Timothy chapter 4 verse 16. Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Sabi siya, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kini niining paagihan, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Karon sa diyang nidawat natin ni Jesus as our personal Lord and Savior, mahibaw-an sa mga tao nga nagapalibot nato nga nalawas na ta. So maningkamot ta as a Christian nga ang atong mga binuhatan, the way we speak, the way we act, dapat na siyang mahimutang panalangin sa mga tao nga nagapalibot nato. Mao ni akong gingon ninyo ganina nga ang atong teaching sama sa katig nga nasawala ug atong ang atong binuhatan murag katig nga nasa tuo. Dapat na siyang balance, mag-uban gyud ang duha. Kay dili pwede nga nagtudlo tay ngani kibaw sila nga Kristohanon ta, unya ang atong binuhatan sukwail sa pulong sa Dios. So dapat as a Christian, ang atong binuhatan ug ang atong identity as a Christian mag-uban gyud na siya. Inila naman ta sa mga tao nga nagapalibot nato nga mga Kristohanon ta. Dapat ang atong mga binuhatan mag-uban gyud ng duha. Okay? So atong balikon, sa Old Testament, ang sayop nga mindset, nagbuhat sila matarong aron ang reward, which is ang kaluwasan, which is sayop na siya. Kaya nakakatunta sa New Testament sa gibasa gani sa Ephesians 2 chapter 8 nga ang atong binuhatan is not a reward of our salvation. Tungod ra gyud ni siya sa pagtuo nato ni Ginoong Hesukristo. Karon ang dakong pangutana, mo nang uban katong giyon nga licentiousness tungod kay magbuag luwas na madayta, so pwede ra tang magbuhat og ingana. So makita nato diri natay pangutana sa atong nahuna, para asa man ang atong ayong binuhatan nga di man day ni siya requirements para maluwas ta.
So ningon ang pulong sa Ginoo, keep a close watch on how you live and your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Nagpasabot nini nga atong maayong binuhatan, dako na siya kaayo og tabang nga ang mga tao nga wala pa maluwas, mga lagad sila sa buhi nga Dios. Tungod kay makita nila nga grabe ng tawa no, sa una kay pugoy man na kayo. Bujagon man na kadyo, pero karon kay na natarong na ng tawhana. So meaning adunay changes nga nitabo siyang kinabuhi sa iyang gidawat si Jesus. So muna gipasabot na ako ganina nga let your light shine. Atong ipakita nga tumayong binuhatan para sa uban, dili na para as a requirements nga maluwas ta, pero nagbuhat tag maayo tungod kay giluwas na ta sa Ginoo ug para makita sa ubang tawo. Bantayi ang imong kaugalingon. Ingon Bisaya sa 16, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, bantayan na atong kaugalingon. Kadili ta mahimong kapandulan sa mga tao, sa mga nagbantay nato sa mga palibot. Okay? Maingon sa Matthew 5 verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see. Sa to, say for patong balikon. Mga tanak ko ninyo, say purpose nga nagbuhat tag mayo para ba na as a requirements nga makadawat tag reward which is ang salvation? No, it's wrong. Nagbuhat tag maayo tungod kay giluwas na ta sa Ginoo o makita para makita ni sa mga tawo nga nagapalibot nato. Kasi nga let your good deeds shine out. Unsa may purpose? For all to see. Atong gibuhat ang mga maayong binuhatan para ang mga tawo nga nagapalibot nato makita nila kung unsa ka grabe ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi nga iya tang gibag-o. Karon, let your good deeds atong ipakita atong pagkamayo sa purpose para makita sa uban. Karon ug makita sa uban nga bag-o na atong kinabuhi so that everyone will praise your heavenly Father. Na may mga time nga mauwa ta mo share sa Word of God. Pero ang the best way nga makashare ta sa pulong sa Ginoo, makita nila nga atong kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Mao na ang greatest weapon to preach the Word of God. Dili lang ni siya verbal nga ni preach ta na explain ta sa Bible, kundi ang pinaka the best nga weapon nga makashare ta sa Word of God, makita nila nga atong kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Mao nang magbantay ta sa atong kinabuhi. Ingon dire, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, bantayi ang imong kaugalingon. Keep a close watch on how you live. Magbantay ta sa atong mga dawita mo act. Okay? Kay nakita na sa mga tao. Kung aduna tay desire nga daghang mga tao nga maluwas nga mga lagan sa Ginoo, ang the best thing nato nga buhaton atong ipakita nga kita gibag-o na ta sa buhi nga Dios. Unsa may metaboda? So that everyone will praise your heavenly Father. Bisan pag wala ka nagsulti niya sa gospel, pero makita niya sa imong kinabuhi nga nabag-o ka, mas track ang iyang kasing-kasing, umingon siya nga, grabe day gyud ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mga lagad na pud ko. Okay? So magbantay day ta. Karon, sa Church of Galatia, adunay mga panaglalis dito tungod kay adunay false teachers nga nag-ingon ang mao nga magtutudlo nga mo na example sa ang ingon ninyo nga legalistic person nga ug di ninyo buhaton di ninyo ni buhaton di mo makaadto sa langit. Same po ni nahitabo sa Church of Galatia. Nay mga mini nga magtutudlo dito nga nagtudlo nga ug dili mo magpatuli, dili mo makasun sa gingharian sa Dios. Kaya ato ba yang nakuanan nga ang kaliwat ni Abraham, pulos gyud na sila mga nagpatuli. Apil na silang mga balaod or tradition ang tanang kaliwat ni Abraham magpatuli. Meaning og dili ka member sa kaliwat ni Abraham, which is sa mga Hudyo, dili ka makasud sa langit. Ingan ilang mindset legalistic kaayo nga pagka-mindset. So nay meaning ang magtutudlo dito nga nag-ingon nga dili mo makasud sa langit ug dili mo magpatuli. Mo nang gikoreksyonan ni Pablo kay wala nagmatter ang kaluwasan sa pagpatuli o dili pagpatuli. Kaya atong balikon sa tingin sa Ephesians 2:8, naluwas kamo pinaagi sa grasya ug pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Dili kini inyong buhat, gasa ni sa Dios. Ang
kaluwasan wala ni ninyo nadawat tungod sa unsa inyong gibuhat para wala magpasigarbo. Mo na giingon sa Ephesians 2:8. Karon gikoreksyonan ni Pablo ang mga tao nga nasa Galacia. Ingon siya diri, for when we place our faith in Christ Jesus, sola fide, by faith alone, in Christ Jesus, sola Christus. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith, sola fide. Faith alone is the most important, expressing itself in love. Sabi siya, kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. So girebuke ni Pablo ang mga magtutulo dito nga wala ni nagmatter og gituli ka og wala ka gituli, ang gimatter sa Ginoo diri ang atong pagtuo. So that is the proper mindset about the gospel. Naluwas kita dili tungod sa atong buhat kundi tungod lamang ni sa pagtuo nato ni Ginoong Hesukristo. Mo nang magbuhat tagtarong tungod kay giluwas na ta sa Ginoo. Dili ta angayan luwason pero gihimot ang angayan ni Jesus. Dili ta angayan nga maksud sa langit pero gihimot niyang angayan tungod kay iyang gi-offer ang iyang kagalingon. Karon magtinarong na tag pagkinabuhi tungod kay giluwas na ta sa Ginoo. Sayop ng mindset nga magbuhat kog tarong magtinarong nako aron luwason ko sa Ginoo. Atong gi-studyhan ganina nga maguna ang kaluwasan aya pa ang good works. Okay? So gingon dili wala nagmatter kung gituli ka or wala ka gituli. Ang importante ug maayo diri ang atong pagtuo, expressing itself in love. Amen. So mo na siya. Okay? So wala na nagmatter og ingana. Okay. For example diri na ko'y picture diri na San Miguel beer diri o kari pong na ay Maria Clara. Ako ni siyang gi-search sa internet ang San Miguel flavored beer. Naara ni siya ay alcoholic volume nga 3%. Only 3%. Akong gi-search pod ang Maria Clara, ang alcoholic volume diri or alcoholic content is 10%. So scientifically, mas isog ang Maria Clara kaysa San Miguel flavored beer. Pero karon, kung makakita tag Kristohanon nga mag-inom na isa ka Kristohanon mag-inom og San Miguel beer, unya na isa ka Kristohanon mag-inom og Maria Clara. Sa mata sa mga tao, kinsa may murag bugoy-bugoy nilang duha. Yes, sakto. Mas tanaw sa mga tao, bugoy-bugoy ning tao nga mag-inom sa San Miguel flavored beer tungod kay beer siya. Pero mag-inom tag wine, okay ra kay wine man. Pero scientifically, mas isog ang Maria Clara compare sa San Miguel beer. But morally, sa community, based on the standard of the community, mas dautan ang taong mainom og beer kaysa dautan ang tao nga moinom og Maria Clara, which is wine ra siya. Pero ang alcoholic content mas isog ang Maria Clara kaysa San Miguel beer. So ang tao nga magunahon na nga dautan ning dawana kay grabing inom og ninom og beer, di na siya Kristohanon. Kuha na siya kanang na ay way klaro na nga pagkristohanon. Ang atong mindset og ingana ta nahimutang legalistic nga person. Nagbase ta adi na siya maluwas kay inom siya beer. Nahimutang legalistic. Kaya nga atong kaluwasan wala na nagbase og unsa atong giinom, unsa atong gikaon, unsa atong gibuhat. Mao bitong ingon si Pablo nga wala nagmatter og gituli ba ka or gituli ba ka or wa gituli. Ang nagmatter di atong pagtuo. So ang atong mindset sa diyang makita tag tawo nga inom og beer og nang-inom og Maria Clara nga pulos mga Kristohanon. Ug magunaw na ta nga daotang tawhanan ning inom og beer kumpara ning Maria Clara, nahimutang legalistic nga tao. Okay? Karon, so sir, pwede ra dig moinom tag ingana di ay. Pwede na tag inom og beer. Ang mindset pod nga usa ka tawo o Kristohanon nga magunaw nagpwede ra man dinhi kay luwas naman ko. Wa man ni nagmatter sa ilimnon unsa atong gikaon. Nahimo na pud ta diyang licentiousness. Atong gihimong lisensya ang grasya nga magbuhat ta og dautan.
So karon unsa day ang proper mindset about aning mga butanga? So ako og matured ko nga Christian, kibaw ko sa akong kagalingon nga ang pag-inom og ingani dili na siya, wala siya kalabutan sa akong kaluwasan tungod kay giluwasan ko sa grasya sa Ginoo. Pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot nako, nga nagatan-aw sama sa ungi isgutan ganina, bisan pagkibaw ko sa akong kagalingon nga ang akong kaluwasan wala nagmatter nini, pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot, dili na lang ko minom. Nakasabot ha? Sa atong kagalingon nga nakasabot ta nga wala nagmatter ang pag-inom sa atong kaluwasan. O ganaw na to, pwede ra kay wala nagmatter. Pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot, nga makakita nga kita niinom ni ana, nga mga tawo nga wala pa nakasabot sa pulong sa Ginoo, wala pa nakasabot sa fully meaning of the gospel, for the sake nila, dili na lang ka mo inom kay makaapekto na sa ilang pagpangalagad sa Ginoo or possible nga mudawat sila ni Ginoong Hesukristo. Basta to'y gingon dire, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised kay wala na nagmatter sa atong mga binuhatan. Pero let your good deeds shine out for all to see. Let your good deeds shine out for all to see. So base sa morally standard sa community nato, mas dautan man ang pagtan-aw sa mga tawo nga miinom og beer kumpara sa Maria Clara. Bisan pag unaw nato 3% ra siya compared sa Maria Clara nga 10%, dili na lang kamo inom og beer kay tan-aw sa mga tawo dili na siya maayo. Ingon, let your good deeds shine out para sa for all to see. So bisan pag kibaw ka nga pwede ra, pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot nimo, dili na lang kamo inom kay maapektuhan ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ti warning sa Ginoo? Ang tawo nga mo'y hinungdan nganong muundang upang pangalagad ng usa ka tawo, mas angayan paghuktan ang iyang liog ug itsa siya sa cliff ato sa dagat. Kay mas gi-priority sa Ginoo ang mga tawo nga wala maluwas, nga para maluwas sila. Mabitang out of 100 nga karnero, gibiyaan ni Jesus ang 99 nga mga karnero ug iyang gipangita ang nag-inusarang karnero. Imagine gibiyaan ang 99 for the sake ra sa usa ka karnero. Same po na. Kung mapandol ang usa ka tawo tungod sa iyang nakita nato nga dili maayo, dako ta kayog accountable diya sa Ginoo. Karon nakasabot ta nga wala nagmatter og moinom ta og dili moinom atong kaluwasan, pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot nato, dili na lang ta moinom para dili sila mapandol. Amen? Nakasabot ta? Same po na sa mga babae diri, dagag earrings. Wala nagmatter atong kaluwasan og dagan tag buho sa duwanggan. Pero for the sake sa mga tawo nga nakapalibot nato, nga nakibaw sila ang mga Kristohanon ta, nga mga nagtinarong ta, kay morally standard ug dagan kag ariyos, tan-aw gyud sa mga tawo bugoy-bugoy. So for the sake sa mga tawo nga nakapalibot, bisan pagganaan kag dagag tupok, isa ra imong tupok. Ibaw kasi mo kaugalingon nga wala na nagmatter ang kaluwasan sa dagag tupok. Pero for the sake sa mga tao, isa rin mo tupok kay nagtan-aw sila nato. Same po sa mga lalaki nga nay tupok. Kay ang morally standard, ang mga lalaki wala gyud na siya tupok dapat. Mga babae ra gyud na ay tupok unya usara. Pero kibaw ta sa atong kaugalingon nga wala nagmatter sa natay arios or wala ang atong kaluwasan. Kay giluwas ra man ta sa grasya sa Ginoo, dili ni tungod nato. Dili inis mayong binuhatan nga maluwas na. Pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot nato, nga mahimot ang panalangin, nga maingon ta nga dili ta bugoy, dili na lang ta magtupok sa atong duwanggan. Amen? Dili ta mosugod nga mahimot ang kapandulan sa mga tawo. Iyo bang mga tawo nga mga lagad na sa Ginoo niya, makita ta pariharam day Christian o dili Christian, di na lang ko mga lagad sa Ginoo. Inga na may mindset sa uban. So karon nakibata sa atong kaugalingon nga wala na nagmatter sa atong binuhatan. May tupok, may inom o dili inom, wala na nagmatter kay giluwas man ta sa grasya sa Ginoo. Pero for the sake sa mga tawo nga nagapalibot nato, dili na nato buhaton, dili ta mag-abusar sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Kay ang the best gospel nga i-preach, dili ng verbal nga imong giingon, ang pinaka the best nga gospel pag-preach sa gospel, ang atong dawita nagkinabuhi diri sa kalibutan. Dapat man kamot ang atong image sa public
is nindot o kagalang-galang. Dili kay makuno na sila parihara man mo mga Kristiyano ug dili Kristiyano. Dapat aduna tay kalahian. Okay? Apil na po ng mga pageant o uban pang mga kanang uban pa diyang mga example. Hindi na katay madugay ta. And then there sa last nga verse. Don't worry, last nga verse. So Paul wanted him to join them on their journey. In deference to the Jews of the area, he arranged for Timothy to be circumcised before they left, for everyone knew that his father was Greek. At nung Bisaya aron mas masabtan. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudyo nga nagpuyo dito nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. So si Timoteo katunga hintil, katunga siya Hudyo. Ang mga Hudyo mga tinuli, ang mga hintil mga dili tinuli. So nagdako si Timoteo nga dili siya tinuli. Okay, sa previous nga verse nga itong gibasa sa Galatians, ingon si Pablo, wala nagmatter og tinuli ka o dili tinuli. Kaya ang nagmatter, ang importante, ang atong pagtuo. Pero makatingala ta diri nga verse, Paul wanted him to join them on their journey in deference to the Jews of the area. He arranged for Timothy to be circumcised. Nganong nag-arrange man o nganong gituli man ni Pablo si Timoteo. Aratas bisaya buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo. Busa gituli niya si Timoteo. Ang pangutana nganong gituli man ni Pablo si Timoteo nga nag-ingon man siya nga wala nagmatter og tinuli ba or tinuli. So nganong gituli pa man niya, nganong wa man niya gipasagdan nga way tuli si Timoteo, nganong di wara man niya gipasagdan nga way tuli. Nganong iya man yung gituli si Timoteo nga nag-ingon man siya sa Galacia nga wa nagmatter og tinuli or dili tinuli. Kibaw man sa tubag. Gibuhat unsay rason nganong gituli ni Pablo si Timoteo. Gibuhat niya kini kay unsay rason ang tanang Hudyo nga nagpuyo dito nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. So nagunawa na si Pablo, mindset ni Pablo, proper mindset ni Pablo about sa gospel. Naluwas man ta dili tungod sa atong gibuhat, tungod kay grasya ra man ni sa Dios, dili ni tungod nato. Wala nagmatter og tinuli baka o dili tinuli, makasud ka sa gingarian sa Dios. Kaya nagmatter din atong pagtuo kasing-kasing nato. Tinud-anay nga kasing-kasing nga nagtuo ta sa Ginoo. Pero iyang gituli si Pablo para asaman? Para ba nis iyang kaluwasan para maluwas si Pablo? No. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudyo nga nagpuyo dito nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Naguna-una si Pablo, iyang gituli si Timoteo di para sa kaluwasan ni Timoteo. Iyang gituli na laman. Gituli na laman si Timoteo kay para sa mga tao nga nagapalibot sa ilang lugar. So to makita, that is the proper mindset about the gospel. Naluwas ta sa Ginoo, dili tungod nato, tungod ra gyud ni siya sa kaluoy ug grasya sa Ginoo. Pero when wa ni nagpasabot nga dili na ta magkinabuhi tang matarong, dili ni para sa requirements nga maluwas na. Ato ning gibuhat kay para sa mga tao nga nagapalibot nato. So this is a reflection in our individual Christian journey. Kumusta man ang atong mga binuhatan? Kumusta man atong mga sinultihan? Kumusta man ang atong kinabuhi sa mata sa mga tao nga nagapalibot nato? Nahimo batang panalangin nila o nahimutang makaangin? Kung aduna tay kasing-kasing lungkanap ang good news, ang gospel, ang maayong balita, and the best weapon dili ng verbal nga imong gisulti nila, nag-share ka sa udabgan, ang pinaka the best nga weapon makita nila sa atong kinabuhi nga kita gibag-o ta sa buhi nga Dios. Nga makanona sila lahi ra gyud si kuan sa una, si Pedro sa una ingani siya, pero karon nakita na nga ingani sa nga na dagi epekto no ug mudawat ta sa Ginoo. Sige, mudawat na pugko sa Ginoo kay nindot ig epekto. Mo na pinaka the best way makita nila sa atong kinabuhi nga nagpag-o ta. Dili kay katong ingon ninyo nga left side teaching and the right side our good works. Dapat mag-usa atong identity as a Christian ug identity nga sa public views nga nahimutang matarong silang atubangan. Dapat ma-align ng duha. Atong identity as a Christian
and the way we act, our good works, magiusa na siya dapat. So kung gusto mo mahimong part ani nga movement nga daghan pang mga Kristo, mga wala mo tuo sa Ginoo, mudawat sa Ginoo, mudawat na sila sa Ginoo. Ang the best nga strategy niini, makita nila sa atong kinabuhi nga nabag-o na ta, nga gibuhat na ta sa Ginoo. Kibaw ta nga wala na nagmatir sa itong binatan, kay trapuran na sa mata sa Ginoo, pero for the sake sa mga tao na nagkapalibot nato, magtinarong ta, panikamutan nato nga mahimutang perfect, bisan pagdili ta mahimong perfect, panikamutan mahimong perfect sa mata sa mga tao, kay para sila magdayeg ug magpasalamat sa Ginoo nga grabe ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. I hope nga natin nakatuunan ug ato kining ma-apply sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug maayong buntag.